So, kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Play Pinoisy. So, ngayong araw, another update na naman tayo patungkol kay Pastor Kibuloy na Kuy-Kuy. So, yun ang video ito ay mula guys sa iyong araw. So, meron itong pamagat na USA sumugod na nga sa compound ni Kibuloy. Extradition niya. Extradition na? Question mark. So, yan yung panonoorin natin. So, bago natin simulan, sa inyong araw, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung type nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood. Huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So, mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, USA sumugod na nga sa compound ni Kibuloy. Extradition na. So, alam naman natin na ito yung pinaka-iniiyakan talaga ni Pastor Kibuloy, itong USA, na ayaw niya magpa-extradition or magpa-extradite dyan. So, tingnan natin yun, men. So, again, sa inyong araw, Pilipinoisy, like, comment, share, subscribe. Start. Authority of the Philippines, Davao, nga dunay Ulit lang. Civil Aviation Authority of the Philippines, Davao, nga dunay helicopter nga nakarehistro sa Estados Unidos ang mitugpa sa Davao International Airport. Hala. Nakita na lumilipad na Boeing Vertol 107-2 sa 30 hektaryang property ni Pastor Apollo Kibuloy at napag-alaman ng Davao-based broadcaster na DXDC-RMN. Legit news yan, ha? Naku, ano kaya yan? Na ang helicopter ay isang US helicopter. Ang tanong ay, tumutulong na ba ang United States of America para dakpin si Pastor Apollo Kibuloy? Halika at itong pag-usapan, mga kaibigan. So kayo, do you think makikialam talaga yung USA dito, men? Do you think hihingin talaga ng USA si Kibuloy? Comment nga kayo sa baba. Tabi. Sa iyong araw. Kamakailan lamang ay nabanggit natin na ang sobrang kinatatakutan ni Pastor Apollo Kibuloy ay ang extradition, na pag siya ay mahuhuli, siya ay mapupunta sa kamay ng FBI at makukulong sa United States of America. Nako. Dahil si Kibuloy ay hindi lamang wanted dito sa Pilipinas, kundi siya ay nasa most wanted list ng US Federal Bureau of Investigation. Simula pa ng maaga ng 2022. Matapos. So, diba? Kita nyo naman yan. From legit news yan, ha? Yan yung mga kinakaharap ni Kibuloy. Yan yung mga kinakaharap niya dun sa US. Meron pa siyang mga reklamo dito sa Pilipinas. Ito yung sinasabi ko sa mga kampon or sa mga tauhan or sa mga nagpuprotekta kay Kibuloy. Bago nyo sabihing mabait si Kibuloy, harapin niya to lahat. Diba? Pagbayaran niya to lahat. Kasi kahit nasabihin pa natin na lifetime kang bibigyan ng tulong ni Kibuloy, kung hindi niya pagbabayaran tong lahat ng mga kasalanan niya na to, wala, useless pa rin. 'Di ba? Kasi yung kasalanan, kung hindi mo pagbayaran or pagsisihan, hindi yan mawawala, hindi yan matatabunan ng milyones mong kabutihan. Ito sana yung dapat naintindihan ng mga tagasunod ni Kibuloy. 'Di ba? Of course kayo, makakaramdam talaga kayo na tawag dyan, mabait si Kibuloy. Kasi kilala niya kayo, kaibigan niya kayo, kaanak niya kayo or whatsoever, miyembro niya kayo. Of course, mabait talaga siya sa inyo. E paano naman itong mga biktima? E paano naman itong mga kasalanan niya na to? Ano to? Delete na lang? Inasan yung justice nun? na siya ay sampahan ng kaso kasama ng kanyang mga kasamahan na sina Crescente Canada, May kasamahan pa. Sylvia Semanes at Pauline Canada, at nasampahan sila ng kaso sa District Court ng California dahil sa iba't ibang krimen kabilang na ang sex trafficking, money laundering at pandaraya. At iniulat ng Davao-based broadcaster na DXDC-RMN na isang helicopter na Boeing Vertol 107-2 ang nakita na lumilipad sa itaas ng 30 hektaryang property ng grupo ng Kibuloy noong Martes ng umaga. Ang Boeing Vertol 107-2 ay isang twin-engine tandem rotor helicopter mula noong 1950s na kilala sa kanyang katatagan at versatility at kaya magdala ng hanggang 25 na pasahero o kargamento. Ngunit ang tanong ay, tumutulong na ba ang FBI para dakpin si Pastor Apollo Kibuloy? May mga lumalabas din na mga litrato ng mga logo
ng United States of America sa mga uniforme ng AFP at pulisya. Ngunit may nagtatanggi na ito raw ay isang fake news. Ngunit ganun pa man, ayaw na ayaw ni Pastor Apollo Kibuloy na siya ay makakita. So ayun, pinost din pala to ng SMNI, ano. So nasabi dito, watch a Boeing Vertol 107 IF, ayan. A helicopter commonly used by the US military was spotted hovering around the KOJC compound this morning, September 3. So yun, kita nyo naman. Wala talaga. Kaya pala mas lalong kabado si Kibuloy. Kasi bukod sa gigisahin siya dito sa Pilipinas, magigisa din siya dun sa US. Walang takas ang son of God dito, men. Raw ng kahit naka-uniforme o foreigner sa kanyang compound na baka ito raw ay isang spy ng FBI. Ito rin ang banggit ni Arlene Stone sa kanyang vlog na kung saan ilan sa mga tagasunod ni Pastor Apollo Kibuloy ang nagsabi na natatakot si Pastor Apollo na lumabas sa compound ng KOJC dahil baka siya ay dakpin ng FBI. Kaya naman dahil sa kanyang sobrang takot ay humukay ito ng tunnel at dito nagtago na mula pa noong Pebrero ay hindi niya ipinapakita ang kanyang persona sa media kahit sa mga miyembro nito na binabanggit niyang mamamatay na lamang daw siya kaysa siya ay mahuli. Ngunit ano nga ba ang katotohanan patungkol sa Boeing Vertol 107-2 na lumilipad sa itaas ng 30 hektaryang property? Baka na paranoid lang sila, no? Pero syempre, hindi din natin mawawala na may possibilities din talaga na kukunin sila ng US or siya ng US, ano? Pastor Apollo Kibuloy, inilabas ni Major Catherine De La Rey, tagapagsalita ng Police Davao Region, ang pagtanggi matapos makita ang isang helicopter na gawa sa US na lumilipad sa ibabaw ng KOJC compound sa Davao noong Martes ng umaga. Make it clear that no foreign entities are involved in the legitimate operations carried out by the Philippine National Police. As a sovereign country, the Philippines maintains complete control over its internal security and law enforcement, guided solely by its own set of laws, regulations, and policies. So, ayun. The PNP operates Wait lang, independently parang dinibang pala ni Madam, ano, yung mga usap-usapan, okay? within this national framework, ensuring that all actions and decisions adhere strictly to Philippine law. While there are provisions for foreign military assistance in certain operations, such involvement is strictly regulated and can only occur under established treaties or mutual agreements between the Philippines and other countries. Such arrangements are managed through formal channels and are not part of the day-to-day activities of the PNP. Therefore, any external military participation is outside our operational domain and is not directly handled by the PNP. Our primary commitment remains to uphold and enforce the rule of law within the scope of our national jurisdiction. The PNP is dedicated to ensuring that all law enforcement activities are conducted with the utmost respect for legal standards and the principles of justice. Okay. At So, malinaw yun, ha? ito ng pulisya sa Davao noong Martes, September 3 na sila ay tumatanggap ng tulong mula sa Estados Unidos sa kasalukuyang manhunt para sa puganting pastor na si Pastor Apollo Kibuloy. Ika pa ni De La Rey, nililinaw namin na walang dayuhang grupo ang kasali sa mga lehitimong operasyon ng Philippine National Police. Bilang isang soberanong bansa, ang Pilipinas ay may buong kontrol sa sariling seguridad at pagpapatupad ng batas na ginagabayan lamang ng sarili nitong mga batas, regulasyon at patakaran. Ang PNP ay gumagana ng malaya sa loob ng pambansang balangkas na ito na tinitiyak na ang lahat ng aksyon at desisyon ay sumunod ng mahigpit sa batas ng Pilipinas. So, okay, pinalabas nila to kasi syempre yung mga angkan kasi ni Kibuloy, yung kampo ni Kibuloy is nagiging paranoid na rin sila. Especially yan din yung pinakakinakatakutan ng amo nila eh. Ni De La Rey. Gayunpaman, binigyan diin ng pulisya na ang dayuhang tulong militar sa ilang operasyon ay maaaring mangyari sa ilalim ng mahigpit na regulasyon batay sa mga kasunduan na mayroon ang Pilipinas sa ibang bansa. Sinabi ni De La Rey, kapag may provisyon para sa mga dayuhang tulong militar sa ilang operasyon, ang ganitong pakikilahok ay mahigpit na pinamamahalaan at maaari lamang mangyari sa ilalim ng mga naitatag na kasunduan o mutual agreement sa pagitan ng Pilipinas at iba pang bansa. Ang mga ganitong kaayusan ay pinamamahalaan sa pamagitan ng formal na mga channel at hindi bahagi ng pang-araw-araw na aktibidad ng PNP. Pumasok na sa ika-10 araw ang manhunt para kay Kibuloy at 4 pa mga pugante sa malawak na KOJC property sa Davao nitong Martes.
Ang pastor na nag-aangking hinirang na anak ng Diyos ay pinag-utos na arestuhin ng dalawang regional court noong April dahil sa pang-aabuso sa minor de edad, pang-aabuso sa bata at Ipinaskill talaga sa labas, oh. Ganyan. Para, I think, ito yung mas nakakatawa dito kasi kahit na meron itong mga papel na to, mga legit naman ng mga papel to, hindi naman to gawa-gawa, hindi naman to edited. Yung mga kampo ni Kibuloy, ini-invalidate nila to. Like, kahit na aware sila na totoo yan, wala silang pake. Ang importante sa kanila, ginawan sila na mabuti ni Kibuloy, tapos huwag niyong galawin si Kibuloy. Akala mo naman talaga ganun kadali, di ba? Di ba? What if kaya guys, sila yung biktima? Tingnan na natin kung papayag kaya sila sa mga gusto nilang mangyari na huwag niyong ganyanin si Kibuloy. Di ba? qualified trafficking. Hinahanap din ng mga otoridad ang apat pa niyang tagasunod, mga magkakapatid na Ingrid at Crescente Canada, Jacqueline Roy at Sylvia Simanes, kaugnay sa mga kasong pang-aabuso sa bata at qualified trafficking na isang hindi maibabaling krimen, si Pauline Canada. Puro Isang Canada ikalimang to. tagasunod ni Kibuloy ay naaresto sa Davao noong Hulyo. Unang Korinto 14 verse 33, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng So, yun lang naman mga kanoisy. So, kayo ano masasabi nyo doon? Comment down below. So, again, ang video ito ay mula kay sa iyong araw. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. So, yun. Syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoisy. So, like, comment, share, subscribe. So, yun lang. Malinaw naman. Nilinaw naman din nila na walang katotohanan na tumulong yung US sa kanila kasi syempre ito yung ito yung some kind tawag diyan. Ginagamit ng kabila na parang para makuha nila yung simpatya ng mga tao. Ito yung ginagamit nila na, Pilipinas, bakit ganyan na kayo? Akala ko ba meron tayong sariling bansa dito or meron tayong sariling tawag diyan, jurisdiction or whatsoever. Bakit nandyan yung US nakikialam? Di na ba kaya ng Pilipinas to? Kaya nakikialam yung US. Parang ganun-ganun sila ba? So, sila yung pinakamabilis mag-overthink patungkol sa usaping ito. Tapos, yun nga, syempre, kailangan nila ng simpatya ng tao. So, para masiraan yung administrasyon natin ngayon, ito yung mga kahit na tawag dyan, halimbawa ganyan, nakita lang nila na nakaregistered sa Estados Unidos. Ito na yung gagamitin nila pangontra sa administrasyon natin na, kita nyo talaga, wala na talaga kayong pake sa human rights natin dito, something like that. May pa ganyan-ganyan pa, akala mo naman nire-respeto nila yung human rights dati, di ba? Tapos ngayon, ito lang yung mas nakakasakit or parang unfair siya kasi, di ba, kadalasang hiling nila, sana itrato si Kibuloy na tao, sana bigyan siya ng karapatang pantao, mga something like that, yung mga miyembro dapat bigyan din daw ng karapatang pantao. Pero, ano ba dapat, sino ba dapat yung tawag dyan? Yung bigyan ng karapatang pantao? Yung biktima or yung non-biktima? Diba? Sige, sabihin natin na pareha silang dapat bigyan. Pero bakit hindi nyo mapiling bigyan yung mga biktima din? Bakit ang pinipili nyo lang yung akusado? Diba? Or yung may mga kinakaharap na kaso. So sana dapat maging patas din tayo patungkol sa mga usaping ganito. Kasi yun nga, napaka-unfair ito sa mga biktima, sa family ng victims, di ba? Na parang inaano lang natin na kesyo ganyan, kesyo ganito. Dapat palayain si Kibuloy kasi mabait siya sa amin. Wala siyang kasalanan. Nakakalungkot pa dito. Ginagawa ng lahat ng kapulisan natin yung best nila para lang mahuli si Kibuloy. Tapos ang ending pa, wala. Kapulisan pa natin yung masama. Ginagamit pa yung yung mga miyembro ng simbahan nila na napiperwisyo daw. Hindi man lang nila na sa sarili nila na tawag diyan kung bakit sila napiperwisyo. Hindi man lang nila maisuko yung isang tao para maging matiwasay na lahat. 'Di ba? Ay, nako. So, yun lang naman. Again, kayo ang masasabi nyo dito. Comment down below sa iyong araw, Filipinoisy. So, yeah. Like, comment, share, subscribe. Kita-kits sa susunod next video. Filipinoisy out.